Magandang hapon po sa lahat, mga kapwa ko mananampalataya, mga naniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus, mga naniniwalang pinatawad ka na, nilinis ka na, pinaborang ka na, pinagaling ka na, ah, pinagyaman ka na ng Diyos. Sa lahat po na naniniwala, kayo po ay charito. Charito. Charito po, no? Yun po, ngayon po, hapon na ito, gusto ko lang po sa inyo ibahagi o bigyang linaw, no, sa mga hindi po nakakaalam, no, kung ano bang ibig sabihin ng charito. Kasi po, sa lahat ng mga videos ko, mababanggit ko nga po yun na in Christ, you are charito. Ano po ba? Bakit po ba kay Kristo tayo po ay charito? No? Sasagutin ko po yun ngayon. At ano po ba yung salitang charito? No? At saan natin ito matatagpuan sa Biblia? So, sige po, simulan natin kung ano po bang salita yung charito. Yung charito po ay siya po ay Greek word, no? At sa Biblia, dalawang verse lang sa Bible, sa dalawang book, no? Natin makikita yung word na charito. Sa Luke chapter 1 verse 28 at sa Ephesians chapter 1 verse 6. So, muna nating tingnan yung sa Luke chapter 1 verse 28. No, sabi dito, and the angel came in unto her, si Mary po yung her, and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. The blessed art thou among women. Ikaw ay lubusang pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. O, yung highly favored po dito, mayroon pong quote sa Strong Concordance po. May mga apps po kayo, app po kayo ng Strong Concordance. Makikita nyo po, may code po doon na G55487, na kapag inopen nyo po yun, and pag inopen po natin, ito yun, makikita nyo sa screen. Yan po, G55487, and nakalagay po dyan sa Greek, yan po ang kanyang spelling, ang kanyang word sa Greek. Ang transliteration niya po ay charito. Ang pronunciation niya, ayan, charito. So, ano po yung definition niya? Sabi dito, to grace that is endue with special honor. Hindi mo karapat dapat, no? Pero ibinigay sa'yo with special honor pa. Make accepted, be highly favored. Yun po yun, make accepted. Ginawa kang katanggap-tanggap. Lubusan kang pinaboran. Bakit? No? Sa buhay ni Mary, it's because that he's virgin, and it's because that he's in the lineage na karapat-dapat na lineage sa Israelites, kaya siya pinili. Hindi po, it's because the Lord is with her. Sabi po, di ba, the Lord is with her. She is highly favored, and she is blessed by the Father, no? Sa kanya nagmula siya yung kinasihan at ginamit, kinasangkapan para isilang yung ating tagapagligtas, no? At hindi lang po si Mary yung nakatanggap ng word na charito, no? Hindi lang po siya, kundi tayo mga naging mananampalataya ni Kristo, we became charito, no? Mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 6 chapter 1 verse 6. Sabi po dito, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted. Yan, same meaning po yan, yung accepted yan, ginawa tayong katanggap-tanggap at lubusang pinaboran sa pamamagitan ni Kristo, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Yan dyan natin maintindihan. Ang ibig palang sabihin ng charito, tinanggap tayo ng Diyos. Ginawa niya tayong katanggap-tanggap kahit di tayo katanggap-tanggap. Nilinis niya tayo, pinatawad niya tayo. Kasi if God will not cleanse us, God will not purify us, and will not make us righteous, hindi tayo magiging katanggap-tanggap. We will never be accepted by the Father. So kaya nga po tayo right now, no, we can directly talk to God, no, because of Jesus Christ.
nawala na po yung barrier sa yung wall sa atin, no, na dati we're separated, dati nasa atin yung wrath ng Lord, tayo ay mapupunta sa hell, no, but now as we are in Christ, no, charito na po tayo, accepted na tayo, highly favored na po tayo, pinagpala na po tayo, hindi po pagpapalain pa lang, hindi po papaboran pa lang, pinaboran na tayo kasi the Lord is with us. The Lord is with us. Tandaan po natin bilang tayo po ay charito na, ano, ang ating buhay, no, nakaano na po yan sa Diyos, nakaangkla na yan, no, we're predestined na maging katanggap-tanggap sa Kanya. Sabi nga rito, because of His according to the richness of His grace, according to the riches of His grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun lang po. I hope na may natutunan kayo. Hindi ko na masyadong pahabain pa, pero ang point ko lang po, gusto ko lang pong malaman ninyo sa mga hindi nakakalam kung ano po yung ibig sabihin ng charito. So tayo po na nanampalataya na kay Kristo, naniniwala sa tinapos na ginawa ni Jesus sa cross, namatay siya sa cross, pagkatapos ng 3 araw na buhay muli, dahil po yun, nung hirap siya sa cross, nabuhos ang kanyang dugo. It's because of His grace, no? At kung pinaniniwalaan po natin yan, tinanggap po natin, pinamumuhay natin yan, we are charito. Kaya anong mangyayari sa buhay natin, tandaan natin, God is with us. So if God is with us, what else He cannot give us? No? So, guys, you are charito. Amen.